Attorney, unahin na natin. Ano ba yung ibig mong sabihin sa post mo na Republic of Mindanao soon? Nakakakilabot na talaga ang kabubuhan at kahibangan ng mga DDS na nagtutulak ng Mindanao Secession, kabilang na itong bagong pasado daw sa bar na sobrang ambisyosong tumakbo sa Senado sa ilalim ng DDS ticket. Buti na lang talo dahil alam naman nating hindi siya mananalo. Pero kahit hindi pa siya nagpa-practice as a lawyer, mukhang at risk na agad si Attorney Pulpol, yes, we're sticking to that moniker, sa posibleng disbarment complaint. Sir, una sa lahat, gusto ko lang pong linawin na I did not mean to be cryptic, no? In fact, yung call for secession ng Mindanao is part of our history. Okay. Pakinggan natin saan ba talaga nanggagaling ang kabaliwan nila at kung may laman ba o hangin lang ang kanilang secession advocacy. Ayon kay Attorney Pulpol, part of history daw ang call for secession at hindi raw cryptic ang kanyang post. O parang tokhang at EJK lang ni Duterte na part of history. Di po ba? Ganyan ba, Attorney? Newsflash, calling it history doesn't make your lunacy any more intellectual. Ang naging malinaw lang po kasi pagkatapos po nung very expected na desisyon po ng ICC Appeals Chamber ay nagkaroon po ng dalawang uri ng reaction, no? And it really reveals that dalawa po talaga ang Pilipinas. Pero ang tanong ng taumbayan, why now? Bakit hindi ginawa ni Digongyo noong presidente siya? Samantalang wala naman siyang matinong nagawa para sa Mindanao except gamitin ito for his political interests. Ang totoo, ini-exploit nyo ang Mindanao para sa sarili ninyong kaguluhan, drama at political agenda. Samantalang hindi naman kayo taga Mindanao. At para sa akin, it is these kinds of developments in our laws and in our history that keeps pushing us apart. The real people of Mindanao are tired of conflict. Ayaw na nilang gawing political football ang kanilang rehiyon para sa kapritso ng DDS kulto. Napansin nyo rin ba kung paanong siningit ni Attorney Pulpol ang ICC case ni Digongyo sa dalawa lang daw ang Pilipinas na sinasabi niya? Kaya malinaw kung sino ang nanggugulo at gustong humati sa bansa. Kayo, para lang protektahan ang poon ninyong si Digongyo? At nasaan ang Visayas sa equation ng mga bobong DDS? Wala, kasi hindi sila nag-iisip. No, so ang mga katulad po ng sentiments nila, kaibigan kong si Congressman Kiko Barsaga for example, no. Kaya pala sobrang bobo ng secession argument nila kasi basehan lang nila si Kikong May Saltik Barzaga na hindi rin taga Mindanao kagaya mo, Attorney Pulpol. Taga Etivac ang hinayupak. Sabi ni Attorney Pulpol, Barzaga has been pushing for secession? Kailan? A few months ago lang nung nag-walkout siya sa Marcos Camp. Malinaw na politika lang ang dahilan ng baliw na si Barzaga, hindi pagmamahal sa Mindanao. He has been pushing for secession of Mindanao, and I really think it's not just because of parang revolting, no, against the current situation, but rather recognizing na dalawa po talaga ang Pilipinas. So yan na naman ang dalawa ang Pilipinas na kabobohan ni Attorney Pulpol. Para sa mga bobong DDS na ang tanging pakay ay manggulo, dalawa lang ang Pilipinas at hindi kasama ang Visayas. Ganyan sila kasiraulo. Kahit na hiwalayin pa natin sa politika at sa kasalukuyang administrasyon, nakikita naman talaga natin na parang dalawa ang uri ng pamumuno na magkaiba na hinahanap talaga ng Pilipino. Like we see how polarized we have become, no, kapag eto lang, sa pamumuno ni BBM hanggang ngayon, surprisingly, yung mga dati po niyang kritiko ay sang-ayon sa kanyang pamumuno, or at least they don't want to call for his resignation, which is surprising to many of us. Does this guy even know what he's talking about? He was asked to explain his dalawa ang Pilipinas na kabubuhan, pero kung saan-saan pumupunta ang argument niya at dinadamay pa niya ang mga kakampings, which shows pilit or forced ang kanyang Mindanao secession rhetoric. Bakit? Kasi they're just using Mindanao para manggulo at pagsilbihan ang mga Duterte. In short, his bobong argument is, if you don't want PBBM ousted, then magkagulo na tayo at Mindanao secession na. Ganyan sila kademonyo. Pero it's clear na merong sang-ayon sa ganyang pamumuno. Samantalang yung kanyang kumukontra sa kanya, which we call the DDS, ano, ay clearly of the opposite belief. So, Iyan po yung sinasabi ko na lalo pong nagagatungan yung call for secession. At malinaw na malinaw, walang pakialam ang mga DDS sa Mindanao
Mas mahal nila si Digongyo kasi doon sila nakikinabang. Para lang yan sa kabubuhang post ni DDS, nangongong si Jack Argota. Wala daw siyang pakialam kung trilyon-trilyon ang nakawin basta mapauwi si Tatay Digongyo niya. Ganyan ang mentality ng kultong DDS. Hindi issue ang corruption. Basta ang mga DDS overlords nila ang magnanakaw. Wala silang problema sa dictatorship, basta ang mga Duterte ang diktador. Okay lang na maging province tayo ng China, basta ang mga Duterte ang vassal lords natin. Kayong mga Pilipino nakikinig ngayon, boundary lang, tubig lang naman, hayaan mo yan. Karami ng dagat natin, di ibigay nila. Sige, iyon na yan. Ganyan sila kabobo at katraidor. At Mindanao, wala silang pake. Ginagamit lang nila ito para sa kanilang sariling political delusion. Yan ang DDS, isang kulto ng kabubuhan. Kaya dapat madisbar si Attorney Pulpol. Forthwith, sa ground pa lang na super bobo siya.